Tonyo, Isabela, ang mga anak ko. Anong ginawa niyo sa mga anak ko? Sandali lang akong umalis. Bakit ganito? Bakit ganito ang ginawa niyo? Anong kasalanan ko sa inyo? Guada, hindi namin alam na nandiyan pala sa loob ang mga anak mo. Ang akala namin, isinama mo sila sa sentro. Gusto lang naman namin umalis ka sa baryong ito para sa ikatatahimik ng lahat. Hindi namin sinasadya ang nangyari. Hindi niyo sinasadya. Pinatay niyo ang mga anak ko. Sinunod niyo sila. Wala akong inagrabyadong kahit sino sa inyo, Kabanong. Bakit ganito ang ginawa ninyo sa kanila? Kung umalis ka na lang sana, Guada, hindi na sana ito sinapit ng mga anak mo. Hindi namin kayang mamuhay na kasama ang isang mangkukulam na gaya mo. Kaya sinigurado lang naming wala ka ng bahay na babalikan pa rito. Hindi namin alam na natutulog pala sa loob ang mga anak mo. Hindi sapat ang dahilan niyo, Kabanong. Masdan niyo ang kawawa kong mga anak. Tingnan niyo kung paano niyo ipinalamon sa apoy ang walang kamuwangwang nilang mga katawan. Mga wala kayong awa. Mga halimaw. Hindi ako papayag na hindi makuha ng mga anak kong hustisang nararapat para sa kanilang sinapit. Sisiguraduhin kong magbabayad kayo. Hanggang sa huli niyong mga hininga. Guada, anong ibig mo sabihin? Huwag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo. Isinusumpa ko ang buong baryong ito. Hindi na kailanman magiging normal pa. Bawat isa sa mga nakatira dito ay magiging tunay na halima. At sa tuwing kakagat ang dilim, ang mga sikmura ninyo ay hindi titigil sa paggalap. Maglalaway at magugutom kayo ng sobra. At walang normal na pagkain ng tao ang makakapagpaalis ng matinding gutom na ito. Isinusumpa ko yan. Kapalit ng sarili kong buhay. Guada! Huwag! Huwag mo gawin yan! Isang pagbati po ng magandang araw para sa mga kapwa ko listeners at subscribers ng napakagandang channel na ito ng Kwentong Takip Sining, especially sa ating butihing narrator na si Miss Anne. Please call me Raquel, may-ari ng isang maliit na coffee shop dito sa bandang Ortigas. Habang nakikinig po ako ng isa sa mga kwento ninyo nitong mga nakaraang araw, gaya ng nakasanayan kong gawin, bigla na lamang akong may na-recall na kwento sa isip ko. Pero bago ko simulan ang pagbabahagi nun sa inyo, tara, kape muna tayo. Tapos sabayan na rin natin ang pag-like, comment at share sa videong ito. Bata pa ako nang marinig ko ang tungkol dito mula sa tita ni Mama na itago na lang po natin sa pangalang Sylvia. Siya ang nagpalaki sa mama ko kaya naman malapit din po kami sa kanya. Isa po siyang veteranong writer na unang nagtrabaho noong araw sa isang sikat na publication bilang isang special contributor. Ito yung mga freelance o part-time writers noong araw na ipinapadala kung saan may interesting story na pwedeng makuha. Dito niya dinanas ang matinding kababalaghan na siyang ikukwento ko po sa inyo ngayon. Ito po ay sarili niyang karanasan nang minsan ipadala siya sa isang liblib na baryo sa isang probinsyang hindi ko napapangalanan. Mga bandang late 70s to early 80s kung hindi ako nagkakamali. Sylvia! Hoy, Rowan. Long time no see. Sorry, ngayon lang ako. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman, sakto lang. Teka, tulungan na kita dyan sa dala mo. Sige, salamat. Mag-isa ka lang? Oo, bakit? May nakikita ka bang kasama ko na hindi ko nakikita? Sira. Wala no. Kaya nga nagtataka ako. Sigurado ka bang kaya mong mag-isa?
Alam mo kasi, medyo delikado tong assignment mo eh. Masyadong liblib yung baryong pupuntahan mo. Kababae mo pa namang tao. Kaya nga kita kinontak, diba? Para may kasama ako. Kung pwede nga lang mag-isa, hindi na kita kakabalahin pa eh. Alam ko namang busy ka na sa buhay probinsyano mo. Kaya ka nga nag-resign. Kaso wala naman akong alam dito sa lugar nyo. Yun na nga eh. Nakarating naman na siguro sa iyong bali-balita tungkol dun sa baryong yun, di ba? Hindi ka man lang ba natatakot? Aba kahit nga ang munisipyo dito sa lugar namin, nananahimik at hindi pinakikialaman ng baryong yun eh. Tapos ikaw, gusto mong mag-imbestiga doon ng mag-isa? Para lang may maisulat ka? Alam mo kasi Rowan, isa yan sa dahilan ko bakit pinilit ko makuha ang assignment na to eh. Masyado kasing malala yung discrimination sa field na to. Para sa aming mga babae. Ang tingin sa amin, may hina, duwag. At gusto kong patunayang hindi totoo yun. Hindi lang kami pang beauty tips at recipe section, no? O siya, sige, sabi mo eh. Halika na nga, baka gabihin na tayo. Malayo pa yung sa amin eh. Sumunod na lang si Sylvia kay Rowan nang mauna na itong maglakad kahit na medyo naiinis siya sa tono ng pananalita nito. Pakiramdam niya mababa ang tingin sa kanya ng dating katrabaho. Nang mga panahong yun daw kasi ay talagang male-dominated ang industriya ng media at journalism. Kaya naman talamak ang discrimination sa mga babae sa field na ito. Yun ang dahilan kaya matagal nang gustong-gusto ni Sylvia na makuha ang big break niya para patunayan ang kanyang sarili. Dito na ba yung sa inyo, Rowan? Saan ang bahay mo? Oo, dun lang sa pangatlong bahay. Pero teka, bibili lang ako saglit sa tinda. Ay, pambihira naman to si Aling Maria oh. Nagsara na agad. Ang aga-aga pa eh. Pero Rowan, bakit parang biglang nagpulasan yung mga tao sa labas nung makita nila tayo? Tingnan mo, bigla sila nagsipasok at nagsarado ng mga bintana at pinto. Hindi yata sila sanay na may dayo rito sa inyo. Hindi naman tayong iniiwasan nila. Ayun oh, tingnan mo yung babaeng dumadaan. Papasok doon sa gubat. Napalingon bigla si Sylvia doon sa babaeng inginuso ni Rowan. Nagulat siya nang mapansing nakatitig din ito sa kanila, partikular sa kanya. Kung nakamamatay nga lang ang pagtitig, malamang bumulagta na siya sa kanyang kinatatayuan. Medyo kinilabutan siya dahil doon. Idagdag pa na nakakakilabot din ang kakaibang itsura ng nasabing babae na hindi niya naiwasang pansinin. Rowan, bakit ganyan ang hitsura niya? Sa lubong ang kilay tapos ang haba ng tenga. Tapos parang ang gaspang ng balat. Makaliskis, parang balat ng buhaya. Si Divina yan. Taga dun yan sa baryong tinutukoy sa assignment mo. Yan ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng baryo nila. Halos lahat sila dun. Ganyan ang itsura eh. Talaga? Oo. Pero mabait naman niyang si Divina. Ilang beses ko na rin siyang nakausap eh. Ewan ko nga lang dun sa ibang mga kababaryo niya. Si Divina lang kasi ang mahilig lumabas at makisalamuha sa ibang tao. Yung iba sa kanila, lumalabas lang kapag naghahanap sila ng pagkain. Ganun ba? Malapit lang ba dito yung baryong yun? Paglampas mo dyan sa gubat, may makikita kang arko doon. Tapos may makipot na daan papasok. Yun ang bukana ng baryo nila. Malapit na yun sa paanan ng bundok, kaya medyo masukal. Alam mo Sylvia, dapat ihanda mo na ang sarili mo kung gusto mo talagang tumuloy. Ako na ang nagsasabi sa'yo, hindi basta-basta ang baryong yan. Kahit ang mga lokal dito sa amin, umiiwas na pag-usapan man lang ang mga nakatira doon. Bakit naman? Bukod sa mga itsura nila, ano pa bang ibang dahilan para katakutan niyo sila ng ganon? Ang bali-balita kasi rito, ang ninunuraw ng mga taga-baryong niya, may mga lahing maligno. Kaya nga raw ganyan ang itsura nila eh. Alam mo, sabi pa nga ng matatanda dito sa amin, noong araw daw, maraming baboy ramo at
iba pang mga hayop na matatagpuan dyan sa loob ng gubat. Pero buhat ng manirahan sila at magtayo ng sarili nilang baryo sa loob niya, halos naubos na lahat. Ang sabi, kinakain daw nila o kaya ginagawang alay sa mga sinasamba nilang Diyos-Diyosan. Sabi naman kasi sa'yo delikado ang baryong yun . Tao. May nabalitaan ka na bang sinaktan nila, Rowan? Natahimik bigla si Rowan dahil sa tanong na yon ni Sylvia. Saglit itong nag-isip at noong akma na raw sana itong sasagot, bigla naman itong pinutol ng isang malakas at nakakapangilabot na tila alulong ng aso sa hindi kalayuan na sinundan pa ng isang malakas na pagbagsak sa sanga ng malaking punong malapit sa kinatatayuan nila. Ano yun, Rowan? Parang may bumagsak yata dun sa may puno. Naku, dumidilim na pala. Alam mo, tara na muna sa bahay. Huwag na tayo dito magkwentuhan sa daan. Okay, sige. At teka, Rowan. Bakit may nahawakan yung kamay ko? Napatingin si Sylvia sa kamay nilang dalawa ni Rowan. Bigla kasi siya nitong hinawakan at hinila. Bilisan mong maglakad. At huwag kang lilingon sa likuran. Dumiretso ka lang ng tingin. Kunwari, wala ka napansin. Tara. Oo, sige. Sinunod na lang ni Sylvia si Rowan kahit na nabigla siya sa ginawa nito. Halata sa bilis ng paglalakad ng binata, ganon din sa higpit ng hawak nito sa kamay niya na balisa ito at nagmamadali ng makauwi. Pansin din niya na nang mga sandaling yon, panay ang pagwagayway ng mga sanga ng punong nadadaanan nila na para bang may kung anong lumulong. Tara. Oo, sige. Sinunod na lang ni Sylvia si Rowan kahit na nabigla siya sa ginawa nito. Halata sa bilis ng paglalakad ng binata, ganon din sa higpit ng hawak nito sa kamay niya na balisa ito at nagmamadali ng makauwi. Pansin din niya na nang mga sandaling yon, panay ang pagwagayway ng mga sanga ng punong nadadaanan nila na para bang may kung anong lumulundag sa mga sanga nito. Takang-taka na si Sylvia sa nangyayari. Rowan, parang may sumusunod yata sa atin. Nakikita ko kasi sila sa peripheral vision ko. Huwag mo sabing pansinin . Diretso lang ang tingin. Malapit na tayo. Bilisan mo. Sige. Hanggang sa huminto na nga sila sa tapat ng isang bahay na napapaligiran ng mga matutulis na kawayan na tila ginawang bakod. Nandito na tayo. Pumasok ka na. Dali. Bakit ba, Rowan? Parang hindi ka yata mapakali dyan. Basta pumasok ka muna. Okay. Eto na nga, papasok na. Kinakabahan ako sa kilos mo . Pumasok na nga si Sylvia sa loob. Agad namang sumunod sa kanya si Rowan. Pagkatapos ay dali-dali din itong isinara ang pinto na akala mo may kung sinong magtatangkang pumasok doon. Ang ipinagtaka pa ni Sylvia ay nang mapansin niyang halos doble-doble ang paka ng pinto. Ganon din ang mga bintana nang ilibot niya ang paningin sa paligid ng loob ng bahay. Dito ka lang. Kukuha lang ako ng asin para maisaboy ko sa paligid. Asin? Bakit naman? Basta, dito ka muna. Sige. Paano ba ang lalaking yun? Ipinagpatuloy ni Sylvia ang paglilibot ng paningin niya sa loob ng bahay. Nagtataka siya ng mga sandaling yun pero ayaw naman niyang bombahin ng mga tanong si Rowan
lalo na at mukha nga itong balisa. Pinakalma na lang muna niya ang sarili kahit na ang totoo, natatakot at kinakabahan na siya sa kakaibang ikinikilos ng binata. Alam niyang tungkol sa kababalaghan ng ipinunta niya dito sa lugar na ito, pero talagang nabigla siya. Dahil ang aga naman yatang pinatatayo ng sitwasyon ang mga balahibo niya. Diyos ko po, ano ba tong pinasok ko? Ay, kalma lang, Sylvia. Kalma lang. Inhale. Exhale. Pinakalma ni Sylvia ang sarili. Nakatulong naman na malinis at maaliwalas ang bahay. Yung mga dingding kasi nito halos gawa sa sawali at matitibay na materyales. Matitibay na kahoy din ang ginamit sa mga haligi, habang ang bubong naman gawa sa nipa. Talagang tumatagos ang preskong hangin sa loob kahit pa walang bentilador. Hindi pa raw kasi uso noon ang pagkakaroon ng kuryente sa baryo ni na Rowan. Nagsasaing na nga pala ako, Sylvia. Ayos lang ba sa yung mag-ulam ng tuyo? Yun lang ang meron ako ngayon eh. Hindi ako nakabili ng hapunan. Nakalimutan ko kasi. Uy, oo naman. Saka may baon naman ako mga instant noodles at biskwit dyan sa bagahe ko. Kung okay lang sa'yo, pakiluto mo na rin pagkatapos ng ginagawa mo. Sige. Pero lumayo ka dyan sa may bintana, Sylvia. Ha? Bakit? Isasara ko na yan. Baka kasi pumasok ang lamok. Lamok? Ang liwaliwanag pa sa labas ah. Basta isasara ko na yan. Mahirap na. Nagmadaling inilak din ng maigi ni Rowan ang bintana sa likuran ni Sylvia na kanina'y nakaawang lang ng bahagya. Dahil doon ay lalo tuloy nagtaka si Sylvia. Hindi niya napigilang tingnan si Rowan habang nakakunot ang kanyang noo. Ano ba nangyayari sa'yo? Para kang hindi mapadumi dyan eh. Huwag Ewan. kang masyadong maingay, Sylvia. May nakikinig sa atin. Nasa itaas ng bubong. Huwag kang magpahalata. Ha? Makiramdam ka lang. Kalmahin mo ang sarili mo. Hanggat maaari, lumayo ka sa bintana. Sandali, may gagawin lang ako. Litong-lito si Sylvia dahil sa inaakto ni Rowan ng mga sandaling yon. Bigla itong kumuha ng pandakot na gawa sa aluminum. Tapos, naglagay ito ng tuyong bunot doon bago yun binudburan ng pinikpik na insenso. Saka nilagyan ng baga galing dun sa kalang de kahoy mula sa kusina. Tapos ay nagpausok ito sa may salas. Nang kumalat ang usok hanggang sa palibot ng bahay, gulat na gulat naman siya nang makarinig ng mga yabag na parabang tumatakbo palayo. Mukhang wala na sila. Ang mabuti pa, pagkaluto ko, kumain na tayo tapos magpahinga ka na. Sino ba ang tinutukoy mo? Kung anumang mga tanong ang nasa isip mo ngayon, bukas ko na sasagutin. Diyan ka na nga pala sa kwartong niya matutulog habang nandito ka. Katabi lang yan ang kwarto ko. Kapag may bisita ako, yan talaga ang pinapagamit ko. Sige, salamat ulit. Pasok na muna ako dun. Ipapasok ko na rin itong mga gamit ko. Magpahinga ka na rin muna. Alam kong pagod ka sa biyahe. Tatawagin na lang kita kapag nakaluto na ako. Huwag kang mag-alala. Walang bintana yung kwarto. Ligtas ka sa loob niyan. Pagkatapos noon, tinalikuran na siya ni Rowan. Kaya naman pumasok na nga sa kwarto si Sylvia. Sa totoo lang, may ideya na siya noon tungkol sa nangyayari pero pinili niya na munang manahimik gaya ng gusto ni Rowan. Hindi na muna siya magtatanong. Base sa reaksyon ng mga kapitbahay, mukhang delikado nga ang kung anumang iniiwasan nila. Kung sila nga na taga ron mismo ay nag-iingat, siya pa kayang dayo lang. Nagising si Sylvia sa malakas na tilaok ng manok sa labas. Bumangon agad siya nang
Maalalang nasa ibang bahay nga pala siya. Paglabas niya ng kwarto, inabutan niyang nagkakape si Rowan sa may salas habang may binabasa ito. Gising ka na pala. Nagluto ako ng sinangag at titlog. Nandun sa kusina, kuha ka na lang. Notes ko ba yung binabasa mo? Oo. Gigisingin na dapat kasi kita kanina. Pero nakita kong nakakalat tong mga papel na to sa papag. Kaya hindi ko napigilang basahin. Nakatulugan mo yata ang pagsusulat kagabi. Oo nga hindi ko na rin kasi napigilan. Alam mo na, sumipa agad yung mga ideya sa utak ko Ang sabi mo rito sa notes mo, balak mo na agad na magpunta sa baryo ni na Divina. Sigurado ka ba talaga rito, Sylvia? Oo, iyon naman talaga ang bala ko nung una pa lang, di ba? Hindi mo naman kailangan pasukin pa mismo ang baryong yon. Pwedeng ako na lang ang magbigay sa iyo ng impormasyong magagamit mo para sa ginagawa mong trabaho. Bakit ba parang pinipigilan mo ko, Rowan? Naupo si Sylvia sa harapan ni Rowan. Medyo nag-aalangan siya, pero marami talaga siyang gustong itanong dito tungkol sa mga nangyari. Pagdating pa lang nila kahapon, ibinaling naman agad ng binata ang tingin nito sa kanya. Tapos bigla itong bumuntong hininga. Ramdam ni Sylvia ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Parang may gustong isiwalat sa kanya si Rowan pero hindi agad nito masabi ng direkta. Delikado ang baryong yun. Kaya kung gusto mo talagang ituloy ito, dapat buo ang loob mo. Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mo kong takutin Hindi sa ganoon. Gusto ko lang na maging handa ka para naman hindi ka basta-basta mapapahamak dito sa gusto mong gawin. Ano ba kasi talagang meron sa mga tao sa baryong yun? At parang takot na takot kayo sa kanila. Pagdating pa lang natin kahapon, nataranta ka na kaagad. Gaya nga na sinabi ko sa'yo, bukod kay Divina, ang mga tao sa baryong yun, lumalabas lang naman sa lungga nila kapag naghahanap sila ng pagkain. Pagkain? Anong ibig mong sabihin, Rowan? Hindi lang naman dahil sa itsura nila kaya sila kinatatakutan dito, Sylvia. Alam mo bang marami ng kaso ng mga nawawalang tao sa lugar na to? Marami na silang nabibiktima. Pero wala man lang naglalakas ng loob na mag-imbestiga. Lalo na't wala namang ebidensya ang mga ipinaparatang sa kanila. Alam mo, Rowan, naguguluhan ako sa'yo Sa tinutumbok ng mga salita mo, parang sinasabi mo na isang baryo ng mga kanibal ang nakatira doon. Maligno. Kanibal. Walang nakakaalam kung ano ba talaga sila, Sylvia. Basta ang alam ko, hindi sila mga normal na tao. Kung ganun pala kalala ang nangyayari dito, bakit parang wala man lang kumikilos? Kahit impormasyon tungkol sa baryong yun, sobrang konti lang. Parang may nagtatakip sa kanila Hindi ko alam. Koneksyon? Pera? Sylvia, nasa iisang trabaho lang tayo. Alam nating pareho kung gaano kabilis tapalan ng pera ang mga nasa posisyon. Dapat nga, hindi ka na nagugulat dun Ginagawa pa ngang dahilan niya ng mga nasa taas para puwersahin ng mga tao rito na umalis na sa lugar na to at sa iba na lang manirahan para makamkam nila ang mga lupa rito. Bakit umuwi ka pa rito, Rowan? Maganda naman ang buhay mo sa Maynila, di ba? Ha? Wala. Gusto ko lang ng mabuhay dito sa probinsya. Saka, hindi naman nila kami ginagalaw. Naalala mo si Divina? Yung babae kahapon? Ang sabi niya, basta't wag lang daw namin silang pakialaman at manahimik lang kami tungkol sa kanila, hindi nila gagalawin ang kahit na sino sa baryong to. Nakipagkasundo kayo sa kanila? Wala namang ibang pagpipilian ng mga taga rito kundi ang makipagkasundo sa kanila. Karamihan dito sa amin, wala namang ibang mapupuntahan Nandito rin ang mga kabuhayan nila. Kaya nga kung gusto mo ituloy pa rin ang pag-iimbestiga tungkol sa baryong yun, gawin mo na yun ng tahimik. Dapat walang makaalam na kaya ka nagpunta rito ay tahimik. Dapat walang makaalam na kaya ka nagpunta rito ay para ibunyag ang sikreto ng liblib na baryong yun. Kung ayaw mo mapahamak. Bakit ka tumayo? May pupuntahan nga pala ako saglit. Babalik din ako agad. Dito ka lang
Kung pwede, huwag ka na lang lalabas. Lalo't hindi ka pa naman kilala ng mga tao rito. Tumango na lamang si Sylvia tapos ay lumabas na si Rowan. Sa totoo lang, marami pa siyang gustong itanong noon pero pinigilan niya ang sarili dahil halata niya agad na umiiwas ng binata na madagdagan pa ang mga tanong niya. Halata niya sa kilos nito na meron pa itong hindi sinasabi. Ilang taon din silang naging magkatrabaho ni Rowan at sa totoo lang, matagal na itong hinahangaan ni Sylvia kaya halos kilalang kilala niya ito. Mga bandang 10:00 ng tanghali nung makarinig si Sylvia ng mga katok. Nakaupo siya nun sa may salas at nagsusulat. Bukas naman ang bintana sa likuran niya pero hindi niya napansing may dumaan doon. Sino yan? Sino ba yun? Bakit ayaw sumagot? Nagpatuloy pa rin ang pagkatok pero hindi tumayo si Sylvia. Kinabahan siya bigla. Agresibo kasi ang mga katok ng kung sino man ang nasa labas. Parang gusto nang sirain yung pintuan. Halos gusto nang sumigaw ni Sylvia noon pero parang ayaw lumabas ng boses mula sa lalamunan niya. Pakiramdam niya bigla yung natuyot. Malalayo pa naman ang agwat ng mga bahay sa lugar na yon kaya hindi rin siya sigurado kung may makakarinig ba sa kanya. Diyos ko, sino ba kasi yung nasa labas? Rowan! Nandyan ka ba, Rowan? Wala ho si Rowan dito. Bumalik na lang ho kayo mamaya. May pinuntahan lang ho siya saglit. Doon lang biglang huminto ang mga pagkatok. Kaya lang, biglang naalala ni Sylvia yung bukas na bintana. Napalingon siya doon. Akma na sana niya yung isasara, pero bigla na lang may dumukwang na matanda mula doon na halos magpatalo naman sa puso ni Sylvia. Ay, Diyos ko! Nasaan ba si Rowan? Kanina ko pa siya hinahanap. Sino ho ba kayo? Wala nga ho si Rowan dito. Umalis ho siya. Aray! Bitawan niyo ho ako! Manang ang higpit ho ng hawak niyo. Ako nga pala si Lucille. May gusto lang akong itanong kay Rowan. Kailan ba siya babalik? Naku, hindi ko ho alam. Ang sabi naman niya, babalik daw siya kaagad. Balik na lang ho ulit kayo mamaya. Pinigilan ni Sylvia ang manginig habang nagsasalita. Kahit na takot siya sa itsura ng matandang nakadungaw ngayon sa bintana. Napakapangit ng itsura nito. Malaki ang bibig, malalaki ang mga mata, pati na rin ang butas ng ilong. Halos kamukha ito ng babaeng nakita niya kahapon, kaya naman alam niyang taga roon ito sa baryo na liblib. Buti na lang kahit papaano ay parang kumalma naman ito matapos nitong hindi makita si Rowan sa loob ng bahay. Kaano-ano mo si Rowan, Iha? Ho? Nobya ka ba niya? Ay, hindi ho, Manang. Bisita niyo lang ho ako. Ang totoo niyan, dati kami magkatrabaho. Gusto ko lang ho kasi magbakasyon kaya naisipan kong makituloy dito kay Rowan. Eh, ganun ba? Mabuti. Halos tumayo ang mga balahibo ni Sylvia nang makita niyang bigla na lang ngumisi ang matanda. Hirap na siyang itago noon ang takot na nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Ano ho bang sasabihin niyo kay Rowan? Ipaparating ko na lang sa kanya. Wala. Sabihin mo na lang sa kanya na nagpunta si Manang Lucille. Alam na niya yun. Sige ho, sasabihin ko po sa kanya. Sige. Aalis na ako, Iha.
Doon pa lamang binitiwan ni Manang Lusing ang braso ni Sylvia. Gusto niyang dumaing noon nang makita niyang bumakas ang kamay ng matanda sa balat niya dahil sa higpit ng pagkakahawak to. Pero hindi na lang siya nagsalita pa. Tinanaw na lang niya ang matanda nang maglakad ito palayo. Nakita niya pang sinalubong ito ng isang lalaking mukhang mas matanda rito na nakita niyang matalindi ng paraan ng pagtig sa kanya. Napalunok na lang si Sylvia, lalo na nang makita niyang bigla na lang nawala sa pwesto nila ang dalawa at sa isang iglap ay nasa malayo na agad ang mga ito. Sylvia! Rowan, Si Manang Lusing ba yung nakita kong galing dito? oo, hinahanap ka niya, Rowan. Diyos ko, ang akala ko atakihin ako sa puso dahil sobrang takot ko. Pasensya ka na, Sylvia. Hindi kasi nila gusto na basta-basta na lang may dumadayo rito. Kaya ka nila pinuntahan. Umalis ako dahil bala ko sanang kausapin si Divina tungkol sa'yo. Pero hindi ko siya nakita eh. Huwag ka mag-alala. Oras na makita ko siya bukas, sasabihin ko sa kanyang bisita kita. Para hindi ka na ulit puntahan ni na Manang Lusing dito. May kasama pang isa pang matandang lalaki si Manang Lusing. Ang sama ng tingin nila sa akin, Rowan. Hindi kaya balikan nila ako tapos... Hindi mangyayari yon, Sylvia. Ang kasama ni Manang Lusing kanina, si Kabanong yon. Siya ang pinakamatanda sa kanilang baryo. Mukhang nagbigay lang sila ng babala. Kung gusto ka nilang saktan, dapat ginawa na nila yon kanina. Sigurado ka ba? Hindi ba delikado? Bakit ka ba nila hinahanap? Akala ko sa Divina lang ang nakakausap mo sa kanila. Kilala nila lahat ng tao rito. Hinahanap lang nila ako. Dahil siguro gusto nila akong kausapin tungkol sa'yo. Siguro, inalam nila kung talaga bang bisita kita o pwede ka nilang isama sa baryo nila. Inaalam nila kung pwede nila akong kainin? Ha? Sabi mo, lumalabas lang sila kapag naghahanap sila ng pagkain, di ba? Simula nang dumating ako kahapon, minamatigan na nila tayo. Rowan, ligtas pa ba tayo dito? Bakit? Gusto mo na bang umuwi? Kung hindi na kaya ng loob mong ituloy ang assignment mo rito, hindi na kita pipigilan. Mas mabuti nga siguro kung uuwi ka na. Eh ikaw, paano ka? Ayaw mo ba talagang umalis na lang dito, Rowan? Hindi. Hindi pa ako pwedeng umalis dito, Sylvia. Bakit ba? Ikaw na rin ang nagsabing delikadong lugar na to. Eh, hindi ka naman katulad ng mga tao rito na walang ibang pupuntahan, di ba? May buhay ka rin naman sa Maynila. Di hamak na mas maganda rito. Hindi ko pa nagagawa ang dapat kong gawin dito, Sylvia. Anong gagawin? Ano ba talagang dahilan mo kaya ka bumalik dito? Alam mo, para kang sira eh. Hindi ko maintindihan kung ano tumatakbo dyan sa utak mo. Ang mabuti pa, magpahinga ka na muna sa kwarto. Ako na munang bahala dito. Kapag bumalik sila, ako na ang kakausap. Pero Rowan... Sige na, Sylvia. Mas maganda na yung kaunti lang ang nalalaman mo. Yun lang naman ang ipinunta mo rito, di ba? Magandang istorya. Isang araw ka pa lang dito, pero napakarami mo nang nalamang impormasyon sa akin. Hindi mo na kailangan pang magpunta mismo sa loob ng baryong yon para alamin ang sikreto nila. Dahil ako na ang tutulong sa iyong magbunyag nun. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yon, hindi na muna lumabas ng kwarto niya si Sylvia. Ipinagpatuloy niya ang ginagawa niyang pagsusulat tungkol sa liblib na baryong yon sa likod ng gubat, pati na rin sa mga nilalang na nakatira dito. Sigurado siyang maraming kakagat sa kwentong isinusulat niya noon dahil noong mga panahong yon ay yun talaga ang patok sa mga mambabasa, mga kababalaghan, lalo na yung mga galing sa tunay na buhay. Bandang hapon na nang magdesisyon siyang lumabas ng kwarto. Pero pagbukas pa lang niya ng pintuan, gulat na gulat siya nang makarinig siya ng tila pagtatalo na nagmumula sa likod bahay. Totoo ba ang sinabi ni Manang Lusing, Rowan? Iiwan mo na ako? Ipagpapalit mo na ako sa babaeng yun? Hindi. Saan mo ba napulot yan, Divina? Nakita ko magkasama kayo kahapon. Pinatuloy mo siya sa loob ng bahay mo. Samantalang kahit kailan, hindi mo naman ako inimbita rito.
Niloloko mo lang ako, Rowan. Hindi totoong nagustuhan mo ko. Hindi totoong mahal mo ko. Ang gusto mo, yung mga kagaya ng babaeng kasama mo. Yung maganda. Yung normal. Hindi isang halimaw na kagaya ko. Hindi totoo yan, Divina. Nangako ko sa'yo, di ba? Hahanap ako ng lunas para sa sumpa sa inyo ni Guada. Ibabalik ko kayo sa normal. Lalong-lalo ka na. Pero... Kaibigan ko lang si Sylvia. Walang namamagitan sa aming dalawa, kaya magtiwala ka. Pinatuloy ko lang naman siya dito dahil naaalala ko sa kanya yung kapatid kong sumakabilang buhay na. Naikwento ko na rin siya sa'yo dati, di ba? Hanggang doon na lang yun. Wala akong gusto kay Sylvia. Ikaw lang ang mahal ko. Kaya wag mo na siyang pag-aksayahan ng panahon, ha? Sabihin mo na rin sa mga kabaryo mo. Hindi naman magtatagal dito si Sylvia. Talagang nanlaki ang mata ni Sylvia sa mga narinig sa usapang yon ni Rowan at ng kausap nitong si Divina. Sumilip siya sa maliit na butas sa pintuan ng kusina at pakiramdam niya'y babaliktad ang sikmura niya nang makitang nagyayakapan ang mga ito. Dahil doon dali-dali siyang bumalik sa kwarto. Pagkatapos, pinagliligpit niya ang mga gamit niya. Isinilid niya ng isinilid sa bag. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib niya ng mga sandaling yon. Saan ka pupunta? Rowan, Aalis ka? kasi... Rowan, sa tingin ko, hindi ko nga kayang tapusin yung trabaho ko rito. Uuwi na lang ako. Bakit bigla yatang nagbago ang... Pero bago pa man matapos ni Rowan ang sasabihin, naputol yon nang makarinig sila ng mga tumatakbong yabag sa labas ng bahay. Biglang nanlaki ang mata ni Rowan, tapos agad itong lumabas ng kwarto at suminip sa maliit na siwang ng bintana. Punyeta! Nagsama-sama na naman ng mga walang hiya. Saan kaya ang punta ng mga yon? Rowan, ano ba nangyayari? Sylvia, huwag ka lalabas. Diyak ka lang sa kwarto. Wisit. Nawala sa isip ko. Kaya pala ganun sila ka-agresibo ngayon. Rowan, ano ba kasi yun? Bilog ang buwan ngayon, Sylvia. At kapag sumasapit ang ganitong panahon, dumodoble ang nararamdaman nilang gutom. Kaya magtago ka sa kwarto at huwag kang lalabas. Kailangang isarado ko ng maigi ang bahay para siguradong hindi nila tayo mapapasok. Namamasok sila ng bahay? Oo, kapag bilog ang buwan, nawawalan sila ng kontrol sa gutom nila. Kaya kahit kami, magagawa nila kaming atakihin kung hindi namin isasara ng maigi ang mga bahay namin. Lumalabas kasi sila ng sama-sama mula sa lungga nila. Naghahanap sila ng bibiktimahin. Hindi lang dito, kundi pati sa mga karating baryo. Nagsimulang ipagsasara ni Rowan ang doble-dobleng paka ng mga pintuan at bintana ng bahay niya. Pagkatapos noon, nagsaboy din siya ng asin, nagsabit ng bawang at nagsindi ng kamanyang upang pausukan ang buong bahay. Dinig na dinig nila ang malalakas na atungal at alulong ng mga nagtatakbuhang nilalang sa labas. Takang-taka naman si Sylvia sa nangyayari, pero unti-unti na siyang nagkakaidea. Akala ko ba ang mga lahing maligno o kanibal ng mga taga-ron sa baryo ni Rowan? Yung mga pangontrang ginagamit mo, hindi ba pangontrahin sa mga aswang? Hindi ko alam kung aswang pa rin ba ang maitatawag sa mga dating taong isinumpa para maging hayok sa sariwang laman at dugo. Hindi sila ipinanganak na ganyan, Sylvia. Noon, mga kagaya lang din natin sila. Mga normal na tao lang din sila. Bago sila isinumpa ng mangkukulam na si Guada, na siyang unang nanirahan sa pwesto ng baryong yon. Ano? Doon na ikinuwento ni Rowan kay Sylvia ang tunay na kasaysayan ng baryong yon. Isang mabait na mangkukulam daw ang unang nanirahan doon. Si Guada.
Pero nang dumating sina Kabanong at Manang Lusing at iba pang mga taong gustong manirahan doon, inabuso nila ang kabaitan niya. Sina Kabanong, kinamkam nila ang mga lupain ni Guada. At dahil sa takot na gantihan sila nito dahil isa nga itong mangkukulam, minabuti nilang patalsikin na lang ito sa mismong lugar na pagmamay-ari nito. Pati na rin ang dalawa nitong anak. Sinunog nila ang bahay ni Guada. Pero hindi nila inasahang kasama palang natupok ang dalawang bata na siyang naging mitya upang isumpa ni Guada ang buong baryo kapalit ng sarili nitong buhay. Ngayon, ito na ang kanilang kinahinatnan. Lahat sila ay naging halimaw. Kaya pala ganun na lang katibay ang sumpa ni Guada sa kanila. Sariling buhay niya ang ginawa niyang alay para lang maisakatuparan yun. Tama ka, Sylvia. Wala nang lunas ang pagiging aswang nila. Pero hindi ka naman nila gagalawin, di ba, Rowan? May relasyon kayo ni Divina. Nagmamahalan kayo. Hindi ka naman siguro nila sasaktan, di ba? Narinig mo kami kanina? Oo, Rowan, nakita ko rin magkayakap kayo, pero hindi ko naman sinasadya yun. Ano man ang narinig at nakita mo kanina, Sylvia, hindi totoo yun. Ha? Hindi totoong gusto ko si Divina. Hindi ko siya mahal. Hindi ko magagawang mahulog sa kanya. Dahil sila ng mga kabaryo niya. Sila ang pumatay sa nanay at kapatid ko. Ano? Kaunti na lang, Sylvia. Kaunting panahon na lang sana ang hinihintay ko noon. Malapit ko nang kunin si nanay at ang kapatid ko sa lintik na baryong to. Para sa Maynila na lang kami magsama-sama. Pero isang araw, nabalitaan ko na lang na nawawala sila. Diyos ko, paano nangyari yun? Natagpuan ng mga kapitbahay ang dati naming tinitirahan. Butas ang bubong namin. Nagkalat ang dugo sa paligid ng bahay. At may mga patak ng dugo papunta sa gubat, Sylvia. Walang ibang pumapasok sa gubat na yon kundi ang mga kabaryo ni Divina. Kung ganun, ginagamit mo si Divina para makaganti ka sa kanila? Oo, ginagamit ko lang si Divina para makakuha ako ng impormasyon tungkol sa baryo nila. Kailangan kong malaman kung paano sila mamamatay. Kaya pinagtiisan ko siya. Pero Pero ano, Rowan? Biglang napabuntong hininga si Rowan. Halata ang lungkot sa mukha niya kaya lalong nagtaka ang dalaga. hindi lang si Divina ang ginagamit ko, Sylvia. Pati ikaw, ginagamit lang kita. Anong sinasabi mo? Sylvia, nang mabalitaan kong pupunta ka rito para imbestigahan ang tungkol sa baryong yon, doon ako nakaisip ng magandang plano. Ikaw ang gagamitin namin para mabunyag ang sikreto ng baryong yon. Kung sakaling mamatay kaming lahat sa gagawin naming pakikipaglaban sa kanila. Pakikipaglaban? Rowan, delikado yung gagawin niyo. Sylvia, balak naming sugurin ang baryo ni na Divina para matapos na to. Balak naming burahin na silang lahat sa mundong to para matigil ang ginagawa nila. Pero alam naming hindi magiging madali yon. Kaya kailangan ka namin para kahit hindi kami magtagumpay na supilin sila, kakalat naman sa iba ang tungkol sa pagiging mga halimaw nila at hindi na sila makakapambiktima pa sa iba. Diyos ko po, para ka rin naghukay ng sarili mo libingan sa gagawin mo, Rowan. Hindi ka ba nag-iisip? Wala na akong pakialam, Sylvia. Yun na lang talaga ang parusang dapat para sa kanila. Ang mamatay. Hindi naging sapat ang ibinigay na parusa ni Guada noon sa kanila. Dahil lalo lang silang nagkaroon ng dahilan para mas maging masama. Nandamay lang sila ng ibang tao. Ang dapat sa kanilang lahat, mabulok sa impyerno. Bakas na bakas sa mukha ni Rowan ang hinanakit nito habang nagkukwento tungkol sa naging pagkawala ng ina at kapatid nito. 1 taon na rin ang nakakalipas. Ngayong alam mo na ang totoo, anong desisyon mo, Sylvia? Payag ka bang tulungan kami? Hindi mo na kailangang itanong yan. Mukhang hindi na rin naman ako makakaalis sa baryong to kung hindi ako makikipagtulungan sa inyo. Sana lang, Rowan, walang masaktan kahit sino man sa atin. Maraming salamat, Sylvia. Malaking bagay ang para sa amin. Pero paano tayo magsisimula? Anong plano nyo? Bukas ng gabi, plano na namin silang sugurin sa baryo.
Pagkatapos kasi ng kabilugan ng buwan, nagiging mahina ang mga taga ron sa baryo dahil nagbabawi sila ng lakas. Yun ang pinakamagandang oras para puksain silang lahat. Pero bago yun, kailangan mo munang makuha lahat ng ebidensyang pwede mong gamitin. Paano? Kahit anong matibay na pruweba. Mas mabuting makita ng marami kung ano talagang meron sa baryong yun. Magagamit mo to. Biglang inabutan ni Rowan ng isang lumang camera si Sylvia na matagal na rin niyang itinatago at hinihintay na magamit. May mga naipon na rin akong ebidensya dyan. Mga nakuha kong litrato ni na Divina habang ngumangata at kumakain ng laman loob. Meron ding mga litrato na lumulundag sila sa puno. Ikaw nang bahala, Sylvia. Alam mo na siguro kung anong gagawin dyan. Tahimik ang sumunod na sandali. Lumapit si Sylvia kay Rowan at pareho silang naupo sa silya. Ramdam ni Sylvia ang bigat ng dinadala ni Rowan. Namumugto ang mata, bakas ang puyat at pagod. Ilang minuto pa lang ang lumilipas, bigla silang napatigil sa usapan dahil may narinig na naman sila sa labas. Rowan, nasan ka, Rowan? Nandito ulit ako. Ang mahal mong si Divina. Halika, lumabas ka. Gusto kitang makita. Boses ng Divina yun, di ba? Oo. Teka, sisilipin ko. Sumilip si Rowan sa maliit na siwang ng bintana. Ginaya rin ito ni Sylvia. Rowan, ano yung ginangata ni Divina? Laman loob yun. Hindi ko lang alam kung sa hayop ba o sa tao. Diyos ko po. Huwag ka maingay, Sylvia. Baka marinig ka niya. Rowan, bakit hindi mo ako sinasagot? Nasaan ka na? Halika, sumama ka sa akin sa baryo namin. Patunayan natin kinamanang lusing at kabanong na hindi mo ako niloloko. Muling sumilip si Rowan. Nagulat siya sa nakita. Si Divina, nakatayo sa tapat ng bintana. Walang saplot ang katawan. Kaya kitang-kita ang nakapandidiri nitong anyong aswang. Sa isang kamay niya, hawak pa rin niya ang laman loob ng inangata niya. May nakalawit pang bituka at may tumutulong dugo mula roon. Rowan, nandyan ka ba? Bakit hindi mo ko sinasagot? Naaamoy kita. Naaamoy ko ang babaeng kasama mo, Rowan. Alam kong nandyan kayo sa loob. Alam kong pinapanood niyo akong dalawa. Diyos ko po. Rowan, si Divina. Ipinupulupot niya sa leeg. Nagulat siya sa nakita. Si Divina, nakatayo sa tapat ng bintana. Walang saplot ang katawan. Kaya kitang-kita ang nakapandidiri nitong anyong aswang. Sa isang kamay niya, hawak pa rin niya ang laman loob ng inangata niya. May nakalawit pang bituka at may tumutulong dugo mula roon. Rowan, nandyan ka ba? Bakit hindi mo ko sinasagot? Naaamoy kita. Naaamoy ko ang babaeng kasama mo, Rowan. Alam kong nandyan kayo sa loob. Alam kong pinapanood niyo akong dalawa. Diyos ko po. Rowan, si Divina. Ipinupulupot niya sa leeg niya yung bituka. Tingnan mo. Huwag mo siyang panoorin, Sylvia. Sinasadya niya yan. Halika na. Lumayo ka na dyan sa bintana. Bilis. Anong gagawin natin, Rowan? Paano kung bigla tayong pasukin ni Divina dito? Doon tayo sa kwarto ko. Mas ligtas doon. Hindi nila mapapasok yun. Nang gabing yon, hinintay na lang nila na humupa na ang mga alulong at tunog ng nagtatakbuhang yabag sa labas ng bahay. Hanggang sa hindi nila namalayang nakatulog na pala sila sa kwarto mismo ni Rowan, kung saan nakatago ang napakarami pala nitong pangontra sa aswang. Gaya na lang ng buntot pagi
palaspas at kung ano-ano pa. Doon din nalaman ni Sylvia na may itinatago palang baril si Rowan na mukhang plano nitong gamitin kinabukasan. Sylvia. Gising na, Sylvia. Rowan, umaga na pala. Oo. Kailangan tumayo ka na dyan. Ihahatid na kita sa sasakyan ng tren pabalik sa Maynila. Hindi ka na pwede pang abutan ng gabi rito. Mukhang hindi ko na kayang bilugin ang ulo ni Divina dahil hindi ko na siya pinagbigyan kagabi. Alam na niya ang totoo Anong totoo? na hindi siya ang babaeng gusto ko. Anong? Saka na natin pag-usapan to, Sylvia. Baka lalo lang tayong mahirapan kapag ngayon natin pinag-usapan to eh. Basta alam mo na yun. Nag-init bigla ang pisngi ni Sylvia, hindi lang dahil sa sinabi ni Rowan, kundi dahil na rin sa paraan ng pagtitig nito sa kanya. Kulang na lang ay isigaw na nito na siya naman talaga ang totoong gusto nito, pero hindi nito ginawa. Ganoon pa man, hindi naman manhid at mahina ang isip ni Sylvia para hindi maintindihan kung ano ba talaga ang gusto nitong iparating sa kanya. Nasa sakayan ng tren sina Rowan at Sylvia kasama ang ilang kababaihan, matatanda at mga batang taga-baryo. Lahat sila ay may dalang maliit na bagahe. Halos walang laman kundi lumang damit, konting pagkain. Nagpasya ang mga taga-baryo na puro ang mga kalalakihan lang ang maiiwan para sugurin ang baryo ni na Divina. Eto na ang ticket mo, Sylvia. Binili ko na kanina. May kanya-kanya na ring ticket ang mga kasama mo. Mag-iingat kayo. Sa oras na makarating na kayo sa Maynila, tawagan mo tong kontak ko sa orphanage. Sila muna ang bahalang tumulong sa mga kababaryo ko. Hindi sila pababayaan doon. Hindi ba dapat ikaw yung kasama nila? Mas kailangan ako ng mga naiwan sa baryo. Na hindi pa ako natatapos doon. Hindi ko pa naigaganti ang nanay at kapatid ko. Rowan, natatakot ako. Ako rin, Sylvia. Pero kung hindi natin tatapusin to ngayon, baka hindi na kami ulit magkaroon ng isa pang pagkakataon. Pero paano kung hindi ka na makakabalik? Paano Ano kung... ka ba? Huwag mo ang isipin yan. Basta tandaan mo, babalik ako. Kapag tapos na lahat, susunod ako sa Maynila. Sumakay na sina Sylvia nang dumating ang tren. Umarap muna siya kay Rowan mula sa bintana, pagkatapos ay kumaway. Kumaway din si Rowan, pero kita pa rin ang bigat sa mukha nito. Alam niya ng mga sandaling yon na hindi sigurado kung magkita pa ba sila ulit, pero umaasa siya. Pagkatapos ng halos isang araw na biyahe, pagdating sa Maynila ay agad na tinutukan ni Sylvia ang pagsusulat ng kwento niya tungkol doon sa baryong yon ng mga aswang. Hindi na siya nagpalipas pa ng araw. Ikinuwento niya doon ang lahat ng nakita, narinig at naranasan niya. Halos inumaga na nga siya sa harap ng typewriter matapos niya lang yon. Pagkatapos, agad niya itong ipinasa sa editor niya sa publication. Pagkatapos ay naghintay lang siya ng tawag para sa susunod na step tungkol sa kwento niya. Pero ilang araw lang ang nakalipas, halos pagsakluban siya ng langit at lupa dahil sa naging sagot ng kanyang boss. Ano? Rejected? Bakit? Ano to? Hindi pasado, yun lang? Wala man lang explanation? Pero Sir Eric, di ba kayo mismo nagbigay sa akin ng assignment na to? Anong hindi pwedeng ilabas? Ano? Hello? Hello, sir? Wisit. Pero binabaan na ng kausap niya si Sylvia. Sinubukan niya ulit kausapin ng mga ito kung bakit na-reject ang kwento niya. Pero hindi na nila siya sinasagot. Ayaw nang makipag-usap sa kanya ng staff ng publication.
May mga nangyayari talagang hindi tama dito eh. Nasaan na ba kasi si Rowan? Magdadalawang linggo na simula nang makauwi ako pero hanggang ngayon wala pa rin siya paramdam. Ayos lang kaya siya? Diyos ko, sana naman wala po nangyaring masama sa kanila. Sa kakaisip, hindi na namalayan ni Sylvia na nakatulog na pala siya. Ate May, kunin mo naman tong aso mo. Dito pa umangangil sa kwarto. Natutulog pa yung tao eh. Sarap. Sa wakas, akin na rin ang puso mo, Rowan. Napabalikwas ng bangon si Sylvia nang marinig niya ang bulong na yon sa ulunan ng hinihigan niya. At halos manlaki ang mata niya nang makita niya doon si Divina. Nakaupo habang nakasampa sa silya. Duguan ang kamay nitong nakalapit sa sariling bibig. May hawak na isang bagay na tumitibok-tibok pa. Ang mukha nito lalong lumala. Kulubot, tuyot, at halos nahuhulog na ang balat. Diyos ko! Diyos ko po, anong ginagawa mo rito? Halimaw ka. Bakit nandito ka? Akala ko ba, hinihintay mo bumalik si Rowan? Hinatid ko na siya dito sa'yo. Kasama ko siya. Dito sa loob ng tiyan ko. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa niyo sa kanya? Nasaan si Rowan? Hindi mo na siya makikita. Pero huwag kang mag-alala. Itinira ko naman itong puso niya. Dahil sa'yo niya gustong ibigay ito, di ba? Diyos ko. Diyos ko, hindi. Rowan. Bakit, Sylvia? Gusto mo ba siyang makasama ulit? Kung gano'n, halika. Pagtatagpuin ko ulit kayo. Dito sa loob ng katawan ko. Halika. Hindi. Huwag kang lalapit, Divina. Huwag kang lalapit. Eto na ako, Sylvia. Wala ka nang kawala pa. Hindi. Huwag! Bigla na lang napabalikwas ng bangon si Sylvia. Nagising siya mula sa masamang bangungot na yon. Basang-basa siya ng pawis habang nanginginig niyang inilibot ang tingin sa paligid. Sylvia, nananaginip ka. Rowan? Rowan, ikaw ba yan? Ako nga to. Shh, tahan na. Panaginip lang yon. Diyos ko. Buong akala ko. Pero nasa salas pa lang kami. Narinig ko na sumisigaw ka. Kaya ako maripas na agad ako dito sa kwarto mo. Buti na lang, hindi nakasarado yung pinto. Iniwan ko talagang bukas yan. Simula nung nakabalik ako rito, hindi na kasi ako mapakali. Pakiramdam ko palaging may nagmamatsyag sa akin. Rowan, natatakot ako. Paano kung balikan nila tayo? Hindi nila magagawa yun. Alam nilang kapag nagpunta sila dito sa Maynila, siguradong ipapahamak lang nila ang sarili nila. Hindi sila aalis sa lungga nila hanggat doon sila ligtas. Ano ba nangyari sa naging pagsugod niyo sa kanila, Rowan? Akala ko ba... Hindi namin sila nagawang patayin lahat, Sylvia. Kahit nanghihina sila, nagawa pa rin nilang makalaban sa amin. Dahil doon, may mga nasugatan at nasaktan kaming mga kasama. Kaya sa huli, nagdesisyon kaming umatras. Para kaming mga sundalong nakikipaggera sa mga rebelde sa ilang araw naming pananatili doon sa baryo. Yun nga lang, hindi baril ang panlaban ng mga kaaway namin, kundi mahabang pangil at kuko. Pasensya ka na, Rowan. Mukhang hindi na rin kita matutulungang ibunyag ang tungkol sa kanila. Nireject ng publication ng kwento ko. Ang sabi nila, hindi raw namin pwedeng ilabas ang impormasyong nakuha ko tungkol sa barin yon. Tapos ayaw na nila akong kausapin. Sa totoo lang, Sylvia, inasahan ko na yan. Hindi ba't sinabi ko nga sa'yo
Malamang may koneksyon ng mga taga doon sa baryong yon. Kaya hindi pa rin nabubunyag ang kababalaghan nila hanggang ngayon. Alam mo, may isang bagay pa kaming ipinagtataka. Nung ilang araw naming binabantayan ang baryo nila ilang araw naming napansing may mga taong naglalabas-masok sa baryong yon. Mga normal lang itsura, di gaya ng natural na itsura ni na Divina. Sino naman kaya ang mga yun? Saka paano silang nakakapasok doon nang hindi sila kinakain ng mga aswang? Sylvia, ang hinala kasi namin, sila-sila lang din yun. Paano nangyari yun? Nakilala ng isa sa mga kabaryo ko ang mukha ng taong lumabas galing sa baryo ni na Divina. Kamukha yun ng isa sa mga naging biktima ng mga aswang. May palagay kaming natutunan ng mga aswang na yun na kopyahin ang itsura ng mga binibiktima nila. Ano? Oo, Sylvia. Hindi namin alam kung paano nila ginawa yun. Pero dahil doon, mas naging delikado na sila ngayon. Anong gagawin natin, Rowan? Kawawa naman yung mga kabaryo mong nanunuluyan ngayon sa orphanage. Wala na ba silang babalikan? Hindi, Sylvia. Hindi pa tapos to. May plano ko. Anong plano? Ako nang bahala doon. Basta ituloy mo ang ginagawa mong pagsusulat tungkol sa baryong yun. Sinunod nga ni Sylvia si Rowan. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng kwento tungkol sa baryong yon ng mga aswang kahit pa hindi siya sigurado kung ano ba ang balak ni Rowan doon. Basta sinunod na lang niya ang lahat ng bilin nito hanggang sa natapos na nga niya yon. Ayos na, Sylvia. Naipasa ko na ang kwentong ginawa mo. Ipinasa mo bilang entry sa isang horror booklet? Oo. Pamilyar ka naman dun sa mga mumurahing comics at horror booklet na ibinebenta sa mga bangketa at bookstore, di ba? Ang sabi ko, gawa-gawa mo lang tong istorya. Fiction. Pero may isinama akong ilang detalye tungkol doon sa liblib na baryong yon. Pati yung ibang litrato na nakuha natin, isinali ko. Ang sabi ng kilala ko, ipapasok nila sa Undas Special Issue. Ibig sabihin mababasa pa rin ng mga tao to. Kahit ang akala nila hindi to totoo. Ganun na nga. Minsan, Sylvia, mas mabilis kumalat ang katotohanan kapag nakatago sa likod ng katahang isip. Gagana kaya tong plano mo? Oo, magtiwala ka lang. Hindi nagtagal, lumabas na nga sa market ang booklet kung saan nandoon ang kwentong isinulat ni Sylvia tungkol sa nasabing baryo. Nang mga panahong yon, usong-uso raw kasi ang mga ganong klaseng babasahin. Kaya naman hindi nga nagkamali si Rowan at kumalat agad ang kwentong yon na bagamat nakamarket nga bilang fiction, ay nagbukas pa rin ng curiosity ng marami dahil na rin sa mga specific na detalye tungkol doon sa lugar kung saan yon nangyari. Sylvia, si Rowan to. Buksan mo ang pinto, dali. Binuksan ni Sylvia ang pintuan ng inuupahan niyang apartment nang marinig niyang tinawag ni Rowan ang pangalan niya. O Rowan, gabi na. Napadalaw ka pa. May magandang balita ako sa'yo. Ano yun? Parang ang saya-saya mo ah. Masaya talaga ako. Nagpadala ng sulat sa akin si Mantaning, yung asawa ni Aling Maria. Ibinalita niya sa akin na nagsialisan na raw ang mga aswang sa baryo nila doon sa likod ng gubat. Sa wakas, tahimik na ulit ang baryo namin sa probinsya. Talaga? Nakakatuwa naman. Buti naman at umalis na sila. Saan daw nagpunta yung mga kabaryo ni Divina? Ewan, walang nakakaalam. Ang bali-balita, naghiwa-hiwalay daw sila ng landas para hindi na sila makaagaw pa ng atensyon. Masyado silang nabulabog nung kumalat ang mga haka-hakang mga aswang na silang nakatira doon. Dahil doon sa kwento mo. Kaya nga kahit ang mga nasa posisyon, gumawa na ng paraan para humupa ang balita. Para lang makontra nila yung kumakalat na issue tungkol sa mga aswang
Ipinakalat na lang nila na pinamumugaran daw ng mga sindikato yung lugar na yon. Kaya kinatatakutan. Ibig sabihin talaga may koneksyon ng mga baring yun sa kung sino mang nasa posisyon? Hindi ko masasagot yan. Wala tayong matibay na ebidensya. Pero malaki ang tsansang ganun na nga ang nangyari. Pero alam mo, wag na lang muna nating intindihin yung gano. Ang mahalaga, makakabalik na ang mga kababaryo ko sa probinsya. Makakapamuhay na sila na maayos doon. Isa pa, naibigay ko na rin ang hustisyang para sa nanay at kapatid ko. Eh paano yan, Rowan? Ngayong okay na ang lahat. Ibig sabihin yan, uuwi ka na rin sa probinsya? Bakit naman biglang nalungkot ang mukha mo dyan? Aha? Eh hindi ah. Masus, wag mo nang itago. Alam kong nalulungkot ka. So uuwi ka nga ulit doon? Depende. Depende saan? Depende sa'yo. Sa akin? Ano bang sinasabi mo dyan? Depende kung pipigilan mo ko. Rowan, Sylvia, isang sabi mo lang na wag akong umalis. Pagbibigyan kita agad. Kung ayaw mo akong umuwi, dito na lang ako titira para malapit ako sa'yo. Rowan, ano bang... Sylvia, alam naman nating pareho na gusto natin ang isa't isa, di ba? Baka naman pwedeng wag na tayong dumaan sa ligawan. Sagutin mo na lang ako agad. Tapos araw-araw kitang susuyuin. Hanggang sa tumanda tayong dalawa. Hindi napigilan ni Sylvia ang pag-iinit ng pisngi niya dahil sa sinabi ni Rowan. Alam niyang pulang-pula na siya ng mga sandaling yon kaya hindi agad siya nakapag-react. Akma sana siyang tatayo para umiwas sa nakatutulong na tingin ng binata noon pero bigla na lang nitong hinuli ang kamay niya. Oo, iiwas ka na naman. Nakakainis ka, alam mo yon? Sa tuwing kakausapin kita tungkol dito, lagi ka na lang umiiwas. Eh ikaw kasi, hindi ko kasi alam kung seryoso ka ba o namubola ka lang. Nambobola? Ikaw? Bakit ko naman gagawin sa iyo yun? Alam ko kaya kung gaano ka kagaling mambola ng babae, no? Kahit nung magkatrabaho pa tayo. Alam ko kung gaano ka katinik sa babae. Kaya nga nagawa mong bulahin nun sa Divina, di ba? Si Divina? Bakit mo naman ikinukumpara ang sarili mo doon, Sylvia? Eh, ang laki-laki ng pagkakaiba yung dalawa, no? Aswang siya, tao ka. Masama siya, mabuti ka. Kaya hindi ka dapat binobola. Seryoso ka ba talaga dyan sa mga sinasabi mo? Oo nga, sabi eh. Gusto nga kita. Hindi, mali. Mahal kita, Sylvia. Di lang ako makaporma sa'yo noon kasi akala ko hindi mo ako type eh. Ang sungit mo kasi sa akin dati. Yung pala, crush mo rin ako. Ang kapal mo. Sus, tatanggi pa eh, obvious naman. Magsabi ka nga ng totoo. Hindi mo ba talaga ako gusto? Doon na hindi nakasagot si Sylvia. Napatulala na lamang siya sa mukha ni Rowan habang pinakikiramdaman ang sarili. Tinatanong niya ang isip niya kung gaano ba kalalim ang nararamdaman niya para sa binata. Ano na? Hindi ka na nakasagot dyan. Kinakabahan naman ako sa'yo. Ay napaka-impatient naman ito. Oo na nga. Anong oo na? Oo na. Sinasagot na kita. Tayo na. Talaga? Bakit parang ikaw naman ngayon na nabigla dyan? Kanina lang lakas-lakas ng loob mong kulitin ako Hindi nga. Seryoso ba? Oo nga kasi. Sinasagot na kita, Rowan. Yes! Natawa na lang sila pareho sa naging reaksyong yon ni Rowan. Napatalon pa kasi ito sa tuwa na akala mo nanalo sa loto. Pero habang nagkakatuwaan silang dalawa sa loob ng apartment, bigla na lang napalingon noon si Sylvia sa labas ng bintana kung saan nakita niya ang kanyang landlady na may kausap na isang pilya. Maraming salamat ho, Aling Rowena. Nagustuhan ho namin ang paupahan nyo.
tahimik, maaliwalas, tago. Tama-tama ho sa amin ito ng asawa at nag-iisang apo kong dalaga. Babalik na lang ho kami. Siya nga ho, Aling Rowena. Sabihin niyo na lang ho kami kapag nakaalis na itong umuupa sa inyo. Babalik kami para tingnan ulit ang bahay. Tutuloy na ho kami. Parang biglang kinabahan si Sylvia nang marinig ang pamilyar na mga boses na yon. Di niya maalis ang tingin niya sa tatlong papalayong imahen ng mga di naman niya namumukha ang tao. Parang bigla siyang nabalisa, kaya naman napansin yon ni Rowan. Na paano ka naman? Para kang nakakita ng multo. Smile ka naman dyan. Unang araw natin bilang magnobyo, oh. Dapat masaya ka. Kasi Rowan, yung mga taong kausap kanina ng landlady ko, parang nabosesan ko sila. Anong ibig mong sabihin? Parang kabos nila yung mga aswang sa baring yon. Sina Divina at Manang Lusing. Ano ka ba naman, Sylvia? Hindi na nila tayo masusundan dito. Baka naman napapraning ka lang. Hindi Rowan di ba sabi mo, kaya na nila magpalit ngayon ng anyo. Ginagamit nilang itsura ng mga nabibiktima nila, di ba? Rowan, paano kung... Shh! Tama na yan, Sylvia. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Niyakap ni Rowan si Sylvia para pakalmahin ito. Pero talagang malakas ang dagundong ng dibdib niya ng mga sandaling yun. Natatakot pa rin ako, Rowan. Paano kung balikan tayo ng mga yon? Paano kung ayaw pa rin talaga nila tayong patahimikin? Huwag mo silang isipin. Hindi ko hahayaang mapahamak ka. Isa pa, aalis ka na rin naman dito sa apartment na to, di ba? Alam mo, may nahanap na akong pwede mong lipatan pansamantala eh. Tabi ng chapel yun. Kaya siguradong safe ka. Isa pa, matao sa lugar na yon. Kung saaling totoo man ang hinala mong nasundan nga tayo ni na Divina dito, hindi naman siguro sila magtatangkang i-expose ang sarili nila para lang gantihan ka, di ba? Pero Kung Rowan, hindi ka pa rin kampante, kung gusto mo, sasamahan kita. Basta't huwag ka lang matakot. Hindi naman kita pababayaan eh. Pagkatapos daw noon, talagang nagdesisyon na lang sina Sylvia at Rowan na magsama sa iisang apartment na katabi ng chapel. Pero napagkasunduan nilang habang hindi pa sila kasal, hindi pa sila magsasama sa iisang kwarto. Bukod doon, kasama rin nila sa bahay ang pinsan ni Sylvia na dating ka-share din niya sa inalisan niyang apartment. Noong una raw, pakiramdam ni Sylvia, palagi pa rin may mga nagmamatsyag sa kanila. Kaya naman, kinailangan pa nilang lumapit sa isang albularyo para humingi ng pangontra at orasyon laban sa aswang. Kalaunan, unti-unti rin namang nawala ang mga pagpaparamdam, lalo na nang sa wakas ay ikasal na nga ang dalawa sa simbahan. Siguro naman, hindi ka na matatakot sa aswang dahil simula ngayon, katabi mo na ako matutulog. baliw ka talaga. Balihos sa'yo. Ayaw ko sa'yo, Rowan. Kinasal lang tayo, naging corny ka na. Bahala ka nga dyan, matutulog na ako. Matutulog? Teka, unang gabi natin ngayon bilang mag-asawa. Tutulugan mo lang ako? Kasi Rowan, natatakot kasi ako. Saan na naman? Paano kung mabuntis ako? Ano naman? Di maganda. Ibig sabihin, binibiyayaan tayo ng Panginoon. Kaya hindi ka dapat mag-alala dyan. Walang aswang ang pwedeng makasira ng pamilyang bubuuhin natin, Sylvia. Kaya sana, pag-aralan mong alisin ang takot sa isip mo. Hindi kita pababayaan. Kayo na magiging anak natin kung sakali. Mahal kita, Sylvia. Mahal din kita, Rowan. Matapos ang lahat ng yon,
hindi na rin daw nagparamdam pa ang mga aswang kina Sylvia at Rowan. Nabuhay sila ng maayos at payapa. Nagkaroon sila ng isang anak lang pero marami silang kinupkop at inalaga ang iba pang mga bata. At kabilang na nga doon, mama ko. Kaya lang, bata lang ako nung nakasama namin si Lola Sylvia dahil sa probinsya ng papa ko kami pinalaki noon ng parents ko. Itong kwentong ito na lang ang pinakanatatandaan kong memory mula kay Lola Sylvia na hanggang ngayon ay talagang nagpapakilabot pa rin sa akin. Alam niyo ba, kapwa ko listeners, until now kasi ay palaisipan pa rin sa akin kung up until these days ay nag-e-exist pa rin ang mga kabaryo ni Divina o hindi na. Kasi nga, sabi, nagtiwa-hiwalay daw sila at nagdesisyong manirahan sa iba't ibang lugar. Minsan tuloy, napapaisip ako, paano kung hindi natin alam na ang ibang nakakasalumuhan natin, mga aswang na pala? Anyway, sana po'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito na ibinahagi ko sa inyo. Ako rin, nag-enjoy ako habang kinukwento ito pero may isa pa akong kakatuwang